Samantala, kinansela na ng Transport Department ang lisensya ng isang bus company matapos ang iligal na paggamit ito ng terminal. Matapos ang surprise visit ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Pasay City, nabisto nito ang isang pampasaherong bus na nagpupunta sa terminal kahit hindi doon ang kanyang ruta. Nagbabalik si Catherine Landicho para sa detalye. Dahil sa pagparada sa iligal na terminal, kinansela ang prangkisa ng isang bus company matapos itong inspeksyonin ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ipinakansela ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang prangkisa ng Elavil Bus Company matapos mahuling-muling gumagamit ng isang iligal na terminal sa lungsod ng Pasay. Sa kabila ng naunang cease and desist order na inisyu pa noon ni dating Transportation Secretary Vince Dizon. Sa isinagawang inspeksyon ni Lopez, kaninang umaga personal niyang naabutan ang operasyon ng Elavil Bus sa isang bakanting lote sa Pasay City na walang permit at walang sapat na pasilidad para sa mga pasahero. Dahil dito agad na ipinag-utos ng kalihim ang kanselasyon ng prangkisa ng kumpanya. Kasabay nito inatasan din ni Lopez ang pag-impound ng 3 bus ng Elavil na naaktuhan sa nasabing illegal na terminal. Hiniling rin niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maglabas ng show cause order laban sa mga operator ng bus company. Kakasabi lang, impound yung bus, tapos pa-revoke nyo itong mga show cause nyo, pa-revoke nyo itong operator na to. Illegal na terminal to. The reason why, kailangan natin, sabi ko na nga, pinasara nga to ni Secretary Vince. The reason why, the main reason why we have to be strict sa illegal terminals. Kasi wala pong pamamaraan ang gobyerno. Una, to check the roadworthiness of the buses. Kasi hindi natin alam kung anong terminal. So paano natin makikita? Paano tayo mag-random inspection? Kapag illegal terminal po, pangalawa ay colorum po. Ano po ang colorum? Kapag may nangyaring aberya or aksidente, wala po makukuha mga pasahero. So ngayon po, nakita naman natin ginagamit pa rin. So I will ask SAIC also and makipagtulungan kami sa punong barangay dito na dapat maglagay kami, mag-deploy kami ng monitor. In the meantime, nabutan rin ng kalihim ang ilan pang pasaherong nakasakay na sa bus ng Elavil. Agad niya ring ipinag-utos na ibalik ang kanilang pamasahe at tulungan silang makalipat sa ibang terminal upang masigurong ligtas silang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Hindi lamang Elavil ang sinilip ng kalihim, binisita rin niya ang mga terminal ng JVH, Transport at JRB Palmer Line Incorporations, kung saan napunan niya ang kawalan ng mga all-gender restrooms. Samantala sa Baclaran Metro Link Bus Corporations, nakita niya ang kakulangan ng ventilasyon, pahingahan para sa mga driver at kawalan ng nakapaskil na fare metrics. Pinaayos din ni Lopez ang lactation room sa mga lugar na anya'y kailangan upang tiyakin ang privacy para sa mga breastfeeding mom. Sa huli, binisita rin ng kalihim ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan inireklamo niya ang mahinang air conditioning system at nangako naman ang pamunuan ng PITX na aayusin ito sa lalong madaling panahon. Para sa TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat